narinig ninyo yung iyakan ng mga bata noong 2022 sa Turkey, kung saan ang mastermind ay walang iba kundi si Liza Marcos. So siguro nasundan nyo na yon at ipinlay natin yung video. Mga kababayan, kailangan maalarma ng taong bayan. Actually, dapat matagal na kayo na alarma. Kasi sa part ko, part ni Distressed Mother, part ni Jonathan Morales, sa mga maisog, okay? Lahat ng mga maisog, lahat ng mga Pilipino na sumasali dito sa pag-call out. Hindi lang pag-call out, pagbigay ng boses sa ginagawa ni Marcos Jr., ni Bangag, lalo na ang kanyang asawa. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang gobyerno ay isa ng mafia. Doon sa hindi nakanood, i-play ko lang saglit. Kasi actually 5 minutes yung video na yon. Play ko lang saglit yung iyakan ng mga bata sa Turkey kung saan ina-abduct sila ng mga pulis doon. Actually, dapat ano lang yun interrogation lang. Hinihingian lang sila ng statement. Tapos, pinaghiwalay sila sa nanay at ngayon mga bata. Paparinig muli natin. Pero gusto ko lang ilagay sa inyong mga isipan na ang pinag-uusapan nating extraction ay kidnapping. Walang iba ang gumawa ang gobyerno ni Marcos Jr. Si Liza, lahat ang nag-facilitate at nakipagsabuatan. Again, ang Department of Foreign Affairs. Nakipagsabuatan ang DOJ. Nakipagsabuatan ang konsulado ng Pilipinas sa Turkey. So lahat, wala nang pupuntahan ang taong bayan. Muli, ito yung komosyon doon sa Turkey kung saan kinuha ng mga polis at nakaabang ang mga tauhan ng mafyang gobyerno ni Liza doon sa Turkey. Okay. Could you come down for a while? I'm in the other police station. I know. Just come down, sweetheart. We have to leave this thing. Come down, Anna. Come down. Alright. So, mahaba yan. Gaano kalungkot sa isang magulang na katulad mo na paghiwalayin kayo ng iyong mga anak 7, 8, 9, 10, yung mga kaedaran dahil sa isang presidenteng Bangag at asawa niyang si Liza na nakipagsabuatan. Paano niyo haharapin kung kayo ay nasa sitwasyon na gano'n na mismo ang ama ng mga bata ay kasabwat o sumabwat kay Liza Tanas dahil magkakasabwat sila sa illegal na negosyo? Ang bottom line dito, mga kababayan, ayon sa ating informant, kaya gustong i-extract ang mga bata, ang nanay, yung distressed mother, kasi may hawak siyang ebidensya na makakapagbagsak sa gobyerno ni Marcos Jr. dahil nandoon sa kanya ang ebidensyang mga illegal na negosyo na ginagawa ng Bangag na gobyerno at ni Liza Tanas. Ano ang gagawin niyo? Ano ang gagawin ng bayan? Kasi napag-alaman natin right after na nag-vlog ako ay meron na namang order si Liza Tanas na ayon sa ating informante ay gigil na gigil at galit na galit ang ahas dahil ipinlay natin ang iyakan ng mga bata. Damdamin ninyo bilang isang ina o bilang isang ama na iwalay ang inyong anak at walang iba na nagpahiwalay sa mga bata at nagbigay ng traumatic experience ay ang Marcos administration, si Liza Marcos at mismo ang ama ng mga bata. Dahil according to our source at sa mga ebidensya actually na mga nakarating sa atin, mismo ang ama ng mga bata ay kasabwat ni Liza sa pag-extract. Narinig nyo naman dun sa Hi Louie video niya. So, dun sa distressed mother, please, dobling ingat dahil pwede po, may death threat ka na, alam mo na yan, di ba? Kaya ka lumayo at kinuha mo o binitbit mo ang iyong anak, iniligtas mo ang iyong anak sa mga kamay ng demonyo katulad ni Liza at ng ama ng mga bata ay dahil gusto mong protektahan. And now you're already there in Europe. Hahabulin ka ni Liza. Hahabulin ka na yung tatay ng mga anak mo. Alam mo yan at ayon
sa ating puting ahas, remember na isang tawag lang ni Lisa sa Romania? Idagdag mo to sa report mo dyan sa UN. Dahil sa nalaman na ng mga Pilipino na walang iba ang gobyernong ito, pwede kang ipagurgor. Although, yung threat sa buhay mo nandiyan na yan, mga palangga. So yan ang gusto nilang gawin kasi gusto nilang isuppress ang ating mga karapatan para i-share sa inyo kung anong ginagawa ng bangag na gobyernong ito, mga kababayan. Iko-connect lang natin kung bakit kailangan ninyong kumilos. Mafia na po ang gobyerno. Pero ito, konektado ito, mga kababayan. Di ba yung may isog rally? Share ko lang. Nakita nyo yan? Bago tayo, ayan. Nakita nyo yung may isog rally? Yan yung sitwasyon. Yan ang supposedly na pagdadausan ng pagtitipon ng mga Pilipino, ng mga Taclobanyon na mag-air ng kanilang boses, ng kanilang hinaing sa taong bayan. Pero kayo na ang humusga, mga kababayan. Ayan, katumbas yan sa paggurgor ng karapatan mo. It's like katumbas yung litrato na yan sa paggugurgor literally ng isang taong humihinga. Hinarangan nila, pinarka nila ng mga truck na yan. Ganyan ba ang way kung kayo ay matino? Obserbahan nyo. Even sa pagpapark ng sasakyan. May parking bang ganyan? Sige, palusot nila. Hindi kasi during that time, walang parking space eh. Diba? Kunyari yan ang palusot nila. Wala kasi mapagparkan ng truck. Yan ba ang proper way of pagpapark? Nakakalat, nakascattered na ang intention ay para harangan to suppress, i-obstruct ang lugar na yan para hindi makapagtipon-tipon ang mamamayang Pilipino. Itong gobyernong ito ay mafia. Kaya naman, itong distressed mother ay may planong, well, sabi ko nga, matagal ng planong ipagurgur yan. Dahil sa hawak ng ebidensya at paulit-ulit kong sinasabi, gustong-gusto ni Lisa ipa-uwi yan sa Pilipinas at tatamnan ng mga kaso, which is tinamnan na nga, nagkaroon na nga ng fabricated crime, which is later on na withdraw. Eto, distressed mother, makinig ka, fresh na fresh. May plano, ang buwaka ng inang Bangag Junior at ang kanyang asawa at ang mga cohort sila, mga kasabwat nila sa mafia government na kumbinsihin at buhayin uli ang kaso mo para what? Ipa-extradite ka, i-extract ka, ipa-extract ka, ipa-kidnap ka. Pero hindi na magwawagi yan. So you protect yourself there. So yan po ang plano nila. It's the same plan nila kay JM, kay Jonathan Morales. So ang pattern, very Lisa, very Bangag. Diba ganun din ang gusto nilang gawin sa akin? October of 2022 pa lang, gusto nilang gawin sa akin na ipa-extradite. Kaya nag-fabricate sila ng crime kasama sa pakikipagsabuatan si Taberna last year. Diba? Nagkipagsabuatan sila sa mga, even sa mga sa prosecutor's office. Nakipagsabuatan sila to fabricate a crime para makapag-issue sila ng warrant of arrest sa akin. It's the same sa'yo, distressed mother. It's the same sa'yo, Sir Jonathan Morales. Ang pagkakaiba na nandyan ka sa Pilipinas, so I hope the likes of Attorney Rodriguez, Attorney Harry Roque will help you kapag ikaw ay tinamnan na ng mga fabricated crime o buhayin ang mga dismissed cases. Ngayon, mga kababayan, eto ang gustong gawin sa inyo. Yan ang pinakamaliwanag na halimbawa na pagpapakita na yung pagpapark ng truck na yun dun sa Maisog ay it's like para kang ginurgur na, literally na ginurgur na. Ayaw kanilang pagsalitain. Kasi ang gobyernong mafia na to ay sinisensor tayo. Kaya naman, remember, itong kanyang kick-off rally ni Marcos Jr., kaya sa susunod kick-out rally, kick-out na yung hayop na yan. Noong January 28, anong ginawa doon? Di ba pinwersa ang mga kawani ng gobyerno para umaten sa kick-off rally na yun? Dahil kung hindi, may kapalit na parusa o tatanggalin sa trabaho. Kasi gusto nilang yung narrative ng mga bangag, akala nila ay naniniwala pa sa kanilang tao. So ang ginagawa nila, sinisensor tayo, tapos yung mga kawani ng gobyerno, yung employees, ay pwersahan nilang pinapa-attend doon sa kanilang kadyotahang rally. It's the same na ginagawa ni Marcos Jr. now, na umiikot silang tambalos-dos para magbigay ng ayuda. Okay yung pagbigay ng ayuda, pero ang ginagawa nila, magbigay ng suhol sa taong bayan para kunyari magpakpak doon, para kunyari siya ay dinitingala pa o naniniwala pa sa kanya yung tao. Pero ang totoo ay pumihiyaw na ang taong bayan sa kadyotahan, sa kawalangyan, sa kamafyahan nitong Marcos Jr. na ito.
At itong distressed mother na ito ngayon ay gusto nilang ipagurgur according to my puting ahas. Gusto nilang ipagurgur kasi nasa UN na sila. Ang gobyernong ito nandoon na. Ang mga pangalan nila, kahit yung pangalan ni Lisa, kinaray ko na rin yan dito sa Amerika. Pero yung doon sa UN na dinala ng distressed mother ang mga ebidensya kasama ang kanyang asawa na gusto siyang ipagurgur. Kasama din si Kumar doon. James Kumar nakasabwat according to my source and doon sa ating email na binasa natin. Ayon sa ating mga nakakilala sa kanila, sangkot sa bribery extortion. Si Lisa, si Kumar at si Chua. At marami pang iba. Ngayon, you talk about censorship. Ito yung ginagawa sa atin, di ba? Isi-censor ka, maglalatag ng mga truck, bibili nila lahat ng mga plane tickets. Buti sana kung binili nila doon sa part ng owner, baka sinindak nila. Sabihin ng airline, sige, sinindak ni Lisa dahil kung hindi nyo i-sold out lahat yan, kunwari, ay titirahin namin kayo sa iyong mga taxes or hahanapan namin kayo ng butas sa inyong negosyo. Yan ang ginagawa, harap-harapan. Imagine yung mga kababayan, nasa social media age na tayo na anyone can snap sa mga pangyayari. Kaya nga nakikita niyo yung mga truck na yon na hinarang nila doon sa pagdadausan ng pagtitipon. Mafia po ang tawag dito. Tapos, kapag nagsasalita tayo, di ba, aarestuhin tayo. I-detain katulad ng ginawa ni Estrada at ng ni Bato at ng Senado kay Agent Morales na kinontempt siya gay, na sinasabi siya ay nagsisinungaling sa PDS niya at yun ay illegal or kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng batas ang ginawa ng mga jutang ginimes na mga senador na yon. Okay? At later on, although sinabi ni Mr. Morales na mabait sa kanya, it's all bull. Okay? Sabi ko nga, it's all katarantaduhan. In the first place, hindi siya dapat na-contempt, ba? Pero, sabi ko nga, during that interview, magpasalamat tayo kasi during that time ay release nila at kasi majujugjug sila ng taong bayan. Yan ang pag-aaresto o intimidation sa inyo, pag-detain. Kaya nga, di ba, wala na mga journalist ngayon na nagsasalita, may mga nilang siguro, against sa kadyutahan ng gobyernong ito sa issue ng kidnapping, smuggling, asa na yung mga aktivista na nagrarally tuwing may ganitong mga issue. Kahit nung panahon ni Noynoy, in fairness doon sa mga aktivista na yun noon, sasalita sila pero nasa na ngayon. Isa yan sa mga pinlano ni Lisa o ginawa niya na pag-upo ni Kuting na isuppress ang media. Dahil kung hindi, aarestuhin o intimidate. Lahat ng mga dissenting opinions o mga nagbibigay ng mga opinion, nagkikriticize sa gobyerno, iaarestuhin nila at pakakasuhan nila. Katulad na lamang ni General Macanas. Remember, si General Macanas ay kinasuhan din ni Acorda ng PNP chief. Nakita niyo kung sino-sino mga kumakaso sa amin. Ganyan ba ang gobyerno? Si Macanas, the PNP chief. Ako ang behind, ang gobyernong bangag. Lahat dito, sino-surveillance ang ating mga Facebook page. At nagbabayad ang gobyerno sa mga trolls. At ito rin ang ginagawa, again, sa distressed mother sa Europa, kung saan sino-surveillance siya. At ang mga tiwaling AFP na inuutusan ni Lisa at mga inutusan hanggang ngayon, yan ang mga nagsasurveillance sa kanya. Yung ating communication sa Facebook, yung ating mga post, di ba, anong ginagawa sa inyo? Hindi kayo makapag? May mga nagsisend sa akin, ma'am, nawawala yung post ko. Miss Maharlika, na-block ako. Miss Maharlika, na yung Facebook ko, na-suspend ako. Yan ang galawang mafia. Kontrolado nila yung mga media outlets. Kaya tahimik. Tingnan mo ang ginawa kay Pastor Quiboloy at ang SMNI. Remember, ako ang unang nagsabi sa public niya noong November 18 of 2023 na Pastor Quiboloy, ikaw at ang SMNI, si Sara at si Pangulong Duterte, kayo na ang isusunod dito. Nagkamali ba ang ating puting ahas? Hindi. So anong ginawa? Tinanggalan ng prangkisa, ikinontempt si Ka Eric, si Dr. Lorraine. Anong ginawa ngayon? Ginigipit ang negosyo ni Pastor Quiboloy. Lahat gusto kami ng mga buwaka ng inanyan. Nasaan ang media outlets? Nasaan ang mga media na dapat inuulat itong mga katulad ng mga iyakan ng mga bata na ang utak ay si Lisa Marcos at si Bangag sa pagkidnap ng mga minor de edad?